Have you ever watched a travel reel and suddenly thought, grabe, I wanna go there? Or scroll through TikTok at 1 a.m. and ended up saving a coffee in La Union you didn't even know existed? If yes, then this episode is definitely for you. Welcome to today's episode from Real to Real Trips, where we talk about how social media influence your travel choice. Hello everyone, I am Eric Morales and I am here with Alexandra Ariano, Kate Manalo, and Eliza Castillo. Okay guys, so since ito yung first time natin mag-podcast, mag-start muna tayo with a simple kamustahan. Yan! Ikaw, Alex, ano nararamdaman mo? Ako honestly, pagod pa ako. Meron pa akong offer dun sa naging immersion natin. So, since kakatapos na naman natin sa immersion, tapos diretso tayo dito sa pagpo-podcast natin, medyo kinakabahan, pero at the same time, masaya kasi this is my first time na makakagawa ng para dito sa mga viewers natin. Let's bibigyan natin sila ng information. How about you, Eric? Ano ba? Kamusta ka ba dyan? Para sa akin, Okay, kaya mo yan. Kaya mo yan. para sa ating first podcast na to, I'm feeling kinakabahan ako kasi ewan. Wow! Okay, Alaysa, ikaw naman. Ano pong nararamdaman natin dyan? Since na first itong podcast natin ito, I feel excited na rin at pagod kasi nagaling tayo sa immersion. Nakakapagod naman talaga mag-immersion, guys. So, meron na tayong podcast. Excited na kami makipagkwentuhan sa inyo. Okay, so let's start na. So, guys, may question ako dito. How do students usually discover travel destinations? For me, ngayon, syempre. Sa generation natin ngayon, guys, di ba, sobrang famous na ng social media. Hindi na maiiwasan ngayon yung magtingin ka ng isang scroll mo lang. Ayun na! Bibigyan na agad sa'yo, di ba? So, parang ngayon sa ating mga kabataan, makahanap mo nila yung mga gusto nila through social media. And directly, pwede mo na siyang puntahan or whatsoever bilhin, gano'n, di ba? Ikaw. Ako, dahil yung sinabi niya na kapag nag-search ka, kahit hindi specific na lugar yung i-search mo sa isang social media platform. Lalo po sa for example, coffee spot in Batangas. Lalabas na lahat doon ng suggestion, di ba? Lalo ako, guys, Yung mahilig mga- ako mag-coffee. Oo, yung mga ganyan, yung mga hidden gems, yung mga ganon. Yun yung mga tinatawag natin hidden gems. Ikaw, how about you? Sa sinabi naman talaga, nahanap ng mga, ngayong generation ito, sa mga locations, sa mga destinations, ay madalas talagang mahanap sa social media. Sa simpleng TikTok scrolls, Reel scrolls, makikita mo na agad yung hanap mong vacation. Pero alam mo, di ba, sobrang laki ng pagbabago ngayon. Since dati, makikita lang natin sa mga brochures, sa mga newspapers, no? Kaso ngayon, girl, iba na ngayon. Sobrang bagong-bago na. Hindi na tayo mahihirapan. Maka Gen Z talaga yun. Kung ano lang yung trending Ganun- sa ganun social lang. media, scroll na Oo. lang. Bigay na, hindi na tayo mahihirapan na maghanap ng kung saan-saan. Uy, sa tayo vacation, sa tayo mag-coffee, ganyan, di ba? Sobrang dali na. Okay, so guys, ito naman ang next natin question. Which social media platform are most effective for discovering travel destination? Mas madami akong nakikita sa TikTok, honestly. Kapag kasi nagsisearch ako, gaya nga sabi ko kanina, coffee spot in Batangas. Ang dami lumalabas na suggestion na, dito, ganyan. Tapos, meron ng yung exact location, kung saan sila Nakalagay na. nakalagay na yun, ganun. So, parang madali na sa akin na matukoy kung saan ba yun. Oo, mas madali siya. Oh, bro. For me talaga, kasi sa TikTok, kung ano naman nalabas na TikTok ko eh. Kaya for me, ang madalas na lumalabas na location spots ng mga coffee spots, mga pang vacation, resorts, ay madalas para sa akin sa Facebook. Reels ba yan? Experience. Kasi sa Facebook, di ba, tatanong mo lang yung nag-post. Kung how much ba itong
approximately how much per box pa po yun. Kaya, ganoon lang siya kasimple, di ba? Same naman sa akin sa kanya. Si nanay ko, ano, mahilig din mag-reels. So, sa mga ano ngayon. Oo! Hindi lang guys sa Facebook Reels. So, meron din tayo Instagram Reels, meron tayo YouTube Reels. So, diba, caring-caring na makita yung mga sumupuntahan kung ano ba talaga yung gusto mong makita. Pero, despite dun sa mga gusto natin makita or nakita natin sa mga reels na yan, dapat sina-check din muna talaga natin kung yun talaga yung makikita mo in person. Yan. Kailangan tayo ay fact-check muna. Expectation Versus reality. Gano'n. Ganon. Yung mga reviews Yung mga nila. experience nila, di ba? Ano ba yan? May 5-star. Ah. Diba? O may 4-star. May mga ratings. Move on tayo sa next question natin. Why do you think social media posts are so convincing? Ang social media posts ay convincing siya talaga kasi napapakita na talaga kung anong itsura ng place. Kanilang services, like yung place na kanilang sistayan for that vacation. Nakakonvince talaga yung mga tao since napakaganda nito, ano naman yung isip nila, di ba? Yung parang gusto nilang punta to, pwede mang cheap siya, pero maganda siya. Pero di ba guys, gaya ng sabi ko kanina, hindi lahat na nakikita yung sa mga instance nito. Yun yung makikita mo sa So, person. pa-projects mo talaga yun. Kasi minsan baka mamaya pagka ito yung post ng influencer or kung ano nakita mo, tapos pagdating mo doon, grabe, na-disappoint ka. Pero, mas maganda yun sa influencer kung magbibigay sila ng tunay na ratings nila, na feedback nila about sa place or food or somehow, lahat ng mga pinapakita nila through social media. Kasi lahat yan yung mga nakikita na yan. Interested agad sila magpunta sa place na yun. Basta makita nila maganda, aesthetic, yan na. Kasi yung mga aesthetic talaga yung Habol sa habol. Kasi yung mga picture-picture tayo, ganyan. Yung mga picture taking talaga ang habol natin. Well, naging convincing din naman yung mga post na sa social media. Dahil siguro meron din nagpo-post minsan ng mga montage. Yung mga montage, yun yung mga edited videos na. Di ba? May mga sound, yung slow-mo, yun na. Na-edit ko din yun nung nakataan, nag-immersion tayo. Sabi ko, sige, eto na, mag-aano tayo, kakakot tayo ng mga customers natin per days. Parang at some point, naranasan natin yung parang tayo yung influencer na Oo. post sa reels, di ba? Oo. Parang makakakot ng mga customers na gustong pumunta dun sa place na yun, di ba? Yun ang kagandahan yun sa mga reels. Yeah, tapos yung hindi mo na kailangan mag-abot ng brochure, punta po kayo sa ganito, ganyan. So, isang post mo lang, kasi di ba may mga ganun dati na nagbibigay ng brochures, ng mga ano. Ngayon isang post mo lang, gaya nung nakaraan na nasa immersion tayo, makay pa palang sir. May pumunta na customer and then ang sabi sa amin, nakita ko lang ito sa post, kaya pinunta. Ay, true! Yun Oo, din yung diba? entertainment Ganon! Yun yung sabi ko, Siguro nakanasan mo na magbigay ng brochure. yung mga pang-chat, hindi ko pa na-review. Kasi Kasi naalala ko siya. Oo, Nasa bagay sa Amerika! tour guide kasi yung ano natake natin dito, Teresa, tapos siya naman nasa kusina kasi siya. So, yung mga nakasalumuhan namin na customers na nagsasabi na, napuntahan namin ito kasi nakita namin sa puso, sabi parang ako, ay, effective pa talaga yung mga gano'n. Sabi ko, effective pala talaga yun. So yun, siguro naging convincing lang talaga dahil dun sa mga montage, sa mga pictures, which is minsan edited, minsan naman yung normal lang. Isang click mo lang, story. Yun yung mga ganun, di ba? May mga ganun tayo. So, ayun. Thank you din sa mga sagot niya ngayon. And today, we will end our episode 1. And we will see you in our next episode.